Ready na po ba kayo sa salita ng Panginoon ngayong araw na ito? Ready na po ba kayong mabalatan sa araw na ito? Amen. Let us pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father God. Lord, we thank you, Panginoon. Salamat, Lord, sa oportunidad na makapag-preach, Panginoon, of your gospel. Lord, we pray, Panginoon, na i-open mo yung aming mga puso. Sabi mo sa iyong salita, Panginoon, your word is sharp and active, Panginoon, like a two-edged sword, Panginoon, Lord, that penetrates deep down in our spirit and in our soul, Panginoon. Lord, expose our hearts, expose our thoughts, and expose, Panginoon, lahat ng pwedeng ma-expose in order for us, Lord, to worship you alone, to bring your name, Panginoon, na maitaas ang pangalan mo, Jesus. Maraming salamat. I-open mo yung aming mga tenga. I-open mo yung aming mga puso. Itago mo rin ako, Panginoon, sa iyong likuran. Hindi si Myla ang makita nila, Panginoon, kundi ikaw, Panginoong Jesus, ang makita sa oras na ito. We love you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Ang text po natin ngayon ay manggagaling sa John chapter 11, verse 1 to 7. John chapter 11, verse 1 to 7. If you have your Bible, can you open up your Bible in John chapter 11, verse 1 to 7. Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. So the sisters sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. When he heard this, Jesus said, the sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. And then he said to his disciples, let us go back to Judea. The title of our message today, at pwede mo bang i-preach sa katabi mo ang title ng message din natin today, Certainty in Uncertainty. Alam niyo po mga kapatid, tayo po ay namumuhay ngayon sa mundo na filled ng uncertainty. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Walang makakapagsabi kung buhay pa ako bukas. Walang makakapagsabi kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ang isang tao, pwede siyang mawalan ng trabaho sa Lunes o sa oras na ito. Relationship natin can suddenly change. Pwede kang magkasakit unexpectedly. At yung mga plano mo sa matagal na panahon ay pwedeng mag-fall apart in an instant. And because of this, dahil hindi natin alam ang mangyayari sa future, hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa kinabukasan, merong fear and anxiety na nabibuild up sa ating mga puso. There are moments sa ating mga buhay na yung parang future natin napakabigat. Nananalangin naman tayo sa ating Panginoon. Nagpe-pray ka naman sa ating Panginoon. Devotion ka naman sa ating Panginoon. Pero yung mga sagot ng Panginoon parang delayed. Nagkitiwala ka na sa Panginoon, yet things don't unfold the way we expect it. Nagkitiwala ka sa Panginoon, pero hindi nangyayari yung mga gusto mong mangyari sa iyong buhay. And those moments, mas marami, mas nag-uumapaw yung what if sa ating mga puso. And it is louder than sa ating mga pananampalataya sa ating Panginoon. And anxiety over unknown can leave us stagnant. Pag hindi mo alam ang kinabukasan, dahil sa takot mo, nagkakaroon ng anxiety sa ating mga puso. Sometimes na-overwhelm tayo. Sometimes nagtatakot tayo na mag-move forward sa pinangako ng Panginoon sa atin because of the anxiety of unknown. The anxiety in uncertainty. But this uncertainty, it doesn't mean naman na uncertain ka, wala ka ng pag-asa sa Panginoon. Hindi naman dahil hindi mo alam ang kinabukasan, hindi ka na nagtitiwala sa ating Panginoon. Sometimes, kaya tayo nagkakaroon ng uncertainty sa ating mga puso, it is because simply, meron tayong limitasyon.
yung thoughts natin is very different sa thoughts ng ating Panginoon. Yung ways ng Panginoon, very different sa ating ways. Kaya nagkakaroon tayo ng limitation sa ating mga kaisipan. We cannot see what God can do tomorrow, pero ang pangako ng Panginoon, God will hold tomorrow. At ang sabi nung John 11 nating kaninang binabasa is, ito yung nagpapakita ng realidad sa ating mga buhay, na meron talagang deep uncertainty sa ating mga buhay. John 11 begins in a place of deep uncertainty. Sa kwentong binasa po natin kanina, makikita po natin na merong mga tao po na nandoon. Merong magkakapatid na si Martha, Mary, and Lazarus. Tapos, andun din ang ating Panginoong Jesus. Si Lazarus, na kapatid ni Martha. Kilala niyo po ba si Martha and Mary? Ayan, sila yung magkapatid na pinuntahan ng ating Panginoon yung kanilang tahanan, na kung saan si Martha is nagsaserve sa Panginoon, tas si Mary naman is nakaupo lang sa panan ng Panginoon. At sabi ni Martha kay Jesus, Lord, don't you care na yung kapatid ko ay nakaupo lamang, tapos ako naman ay nagsaserve sa'yo? Pero ang sabi ng Panginoon kay Martha, doon sa previous verses na yon sa Luke, sabi ng Panginoon kay Martha, Martha, there is one thing necessary. At yun yung umupo sa paanan ng ating Panginoong Jesus. Sinasabi ni Jesus, walang masama sa pagsuserve, pero ang sabi ng Panginoon, maganda din na umupo ka sa aking paanan. So ito yung magkapatid na yun. At meron pa silang isang kapatid na si Lazarus. So dito sa John 11, nag-start na sinasabi ng verse 1 na si Lazarus ay may sakit. Sa kondisyon niya, parang wala ng guarantee na siya ay mabubuhay. So ang ginawa ng kanyang mga kapatid na si Martha and Mary, na paniguradong ginagawa din natin, na problema tayo, ang unang lapit natin kay Jesus. So ang ginawa ng magkapatid na ito, lumapit sila sa ating Panginoong Jesus at nag-send sila ng message na, Lord, yung beloved mo may sakit. Lord, yung mahal mo may sakit. At hoping na dumating agad ang ating Panginoong Jesus immediately sa kanilang situation. But Jesus did not come right away. And in that delay, nagkaroon ng uncertainty panigurado sa puso ni Martha at ni Mary. Na, Lord, talaga bang mahal mo kami? Lord, talaga bang may inaayos ka sa buhay namin? Yet, in the middle of these uncertainties, may gusto lang po akong iwan sa inyo na tatlong bagay na katotohanan na hindi magre-remain. Na katotohanan na magre-remain even doon sa mga uncertainties ng ating mga buhay. The first certainty na gusto ko pong iwan sa inyo, we see in the story, is when God seems absent, He is not abandoning us. Pag tahimik ang Panginoon, hindi tayo inaabandona ng ating Panginoon. So ang number 1 po natin is Jesus' delay is not denial. Jesus' delay is not denial. Sabi po doon sa verse 17, on His arrival, Jesus found that Lazarus has already been in the tomb for 4 days. Now Bethany was less than 2 miles from Jerusalem. Nung na-receive ni Jesus ba yung text yung sulat o yung balita ni Mary and Martha na may sakit ang kanilang kapatid, hindi agad pumunta si Jesus na inaasahan ng magkapatid na pupunta agad sa kanilang tahanan si Jesus. And by that time na pumunta na si Jesus sa Bethany, ang nangyari, 4 days nang patay si Lazarus. 4 days nang nag-aantay na, Lord, sana kung mas maaga ka sanang nakarating, magiging okay sana yung kapatid ko. Alam niyo po, sabi doon sa verse 18, ang Bethany was very near sa Jerusalem. Ang estimate po dyan, sabi doon is 2 miles. Alam niyo po yung equivalent ng 2 miles, halos 3 kilometro lang ang layo. Kumbaga saan natin kayang lakarin. Kahit hindi sila sumakay sa camel, kaya nilang lakarin sa sobrang lapit. And it was close enough na pwede talagang pumunta ang ating Panginoong Jesus. Humanly speaking, kung tayo ang titingin, walang rason ang ating Panginoong Jesus para madelay niya yung pagpunta dito sa Bethany or kila Martha and Mary. And yet, Jesus waited. Dumating na po ba kayo sa punto ng inyong buhay na nanalangin ka naman, nagtiwala ka naman sa Panginoon, nag-antay ka naman, pero parang sobrang tahimik ng Panginoon? Na
Lord, inaantay kita pero parang walang dumadating talaga na sagot sa'yo. At ang maganda pa, sabi doon sa verse 5, basahin po natin, Now Jesus loved Martha and his sister and Lazarus. Ang sabi ni John, yung nag-writer po na itong book na ito, sabi naman niya, mahal naman ng ating Panginoong Jesus, si Martha, si Mary at saka si Lazarus. Ito yung isa sa mga mahirap intindihin bilang mga Kristiyano. Ine-expect natin na, Lord, kung mahal mo ako, pupunta ka agad sa akin. Na Lord, kung mahal mo ako, aayusin mo agad ang situation ko. Na Lord, kung mahal mo ako, hindi mo ko hahayaang mag-suffer sa ganitong buhay. But John write, again, sa verse 6, Jesus loved them, so He stayed for 2 more days. Dahil mahal sila ng Panginoon, nagstay ang ating Panginoong Jesus ng 2 more days. Ang hirap intindihin, no? Mahal ka ng Panginoon, pero pinag-iintay ka. Mahal ka ng Panginoon, pero kailangan mong pagdaanan ng mga pinagdadaanan mo ngayon. Imagine yung senaryo nila. Lazarus was getting worse hour by hour. At hindi na nila alam yung gagawin nila kasi panigurado, nagpatawag na sila ng doktor bago nila patawag ang ating Panginoong Jesus. Si Lazarus was getting worse at yung hope nila na darating si Jesus paunti-unting nawawala. The house was filled with sorrow at yung silence nila mas makapal na kesa dun sa sickness ni Lazarus. And still, ang ating Panginoong Jesus hindi dumating. At ito yung madalas na struggle ng ating mga puso. Pag tayo ay humihingi sa ating Panginoon, Lord, kung mahal mo talaga ako, bakit ako nag-aantay? Lord, kung anak mo talaga ako, sabi mo, Lord, I am your child. But why is my situation unchanging? Lord, bakit parang hindi mo ako pinapansin? Lord, bakit parang hindi mo sinasagot ang aking mga panalangin? Jesus loved them, but still they have to wait. Ang hirap intindihin nun Mahal mo ako, tas kailangan kong mag-antay. Mahal mo ako, tapos hindi ka agad pupunta sa akin. Pero ang sinasabi din ng salita ng Panginoon, mahal sila ng ating Panginoong Jesus, pero pinag-antay sila dahil may gustong i-reveal ang Panginoon sa kanilang buhay. May gustong gawin ng Panginoon sa kanilang buhay. Kasi kapatid, sometimes God's delay is not evidence of His absence. Hindi dahil hindi mo nakita agad ang sagot ng Panginoon, absent na ang Panginoon sa iyong buhay. Hindi porket nagde-delay ang Panginoon sa iyo, ini-ignore ka na ng Panginoon. Kasi madalas tayo, lagi tayo nagtatampo sa Lord, hindi ka agad pumunta. Hindi mo na ba ako mahal? Ini-ignore mo na ba ako, Panginoon? But Jesus is preparing something for us. Something better kesa doon sa kagalingan na hinihingi niya sa ating Panginoon. But because He waited, makikita nila yung kapangyarihan ng Panginoon to give life. Hindi lang kagalingan ang gustong ipakita ng Panginoon sa kanila. Gusto ding ipakita ng Panginoon na kaya niya din magbigay ng buhay. Gusto din ng Panginoon na makita nila na hindi lang siya Diyos na nagpapagaling o Diyos na umaayos ng buhay nila, kundi Diyos na kayang makita na maitaas ang kanyang pangalan even or despite sa ating mga circumstances. Kasi ang healing, makikita natin dito, marireveal ang power ng ating Panginoon. Makasabi natin na, Lord, tunay nga nagpapagaling ka. Pero ang resurrection, nire-reveal nito ang glory ng ating Panginoon. Ang healing, nire-reveal niya lang yung power ng Panginoon na kaya na magpagaling. Pero ang resurrection, nire-reveal nito yung glory ng ating Panginoon. And sometimes, God allow delay, hindi dahil hindi ka mahal ng Panginoon, kundi gusto ng Panginoon na ma-reveal ang kanyang glory through doon sa situation mo.
So when we feel na parang unanswered naman, Ate Ma, yung aking panalangin, hindi ito dahil nagtatapos na ang Panginoon sa buhay mo. It means may ginagawa pang greater ang Panginoon sa delay na nangyayari sa buhay mo. So wag tayong ma-disappoint pag, Lord, ang tagal naman. Lord, parang 10 years na ako mag-pray na magkaanak pero hindi pa rin ako nagkakaroon ng anak. Pero sinasabi ng Panginoon sa delay, merong something greater na ginagawa ang ating Panginoon. But the delay is not the end of the story. Hindi lang natapos sa delay ang story na ito kasi dumating ang ating Panginoong Jesus sa Bethany. And when He arrived, He did not come merely to solve a problem. Kasi minsan, di ba, Lord, ayusin mo lang ako, pagalingin mo lang ako, maayos lang yung situation ko, okay na. Pero hindi ganoon natatapos ang pagpunta ng ating Panginoong Jesus. He also came to minister to each of us. Gusto din ng Panginoon na makapag-minister siya kung ikaw ay broken. Gusto ng Panginoon na makapag-minister siya doon sa brokenness mo. Kung gusto ng Panginoon na kung ikaw ay need healing, gusto ng Panginoon na mag-minister sa iyo ng healing. This brings us to our second certainty na hindi lang gusto ng Panginoon na makita natin na yung delay ay may something more important na glory ng ating Panginoon. But also number 2, Jesus will comfort you. In the midst of uncertainty, in the midst doon sa takot natin sa future, in the midst na hindi mo alam ang iyong gagawin, may pangalawa na certainty na makikita natin dito. Jesus will comfort you. Anumang sitwasyon ng iyong buhay, kayang-kaya kang is-comfort ng ating Panginoong Jesus. Sabi doon sa verse 21 to 22, ito yung encounter ni Martha kay Jesus. Sabi niya, Lord, Martha said to Jesus, if you have been here, my brother would not have died. Lord, kung nasa paaga ka lang, hindi sana mamamatay yung kapatid ko. Pero ang sabi niya sa verse 22, but I know that even now, God will give you whatever you ask. Lord, hindi ka man makarating ngayon, hindi ka naman nakarating agad or napagaling ang aking kapatid, pero alam ko, naniniwala ako na kung ano mang hilingin mo sa Panginoon, gagawin niya. But on the other hand, sabi naman ni Mary na kapatid niya, same sila ng litanya. When Mary reached the place where Jesus was and saw him sa verse 32, she fell at his feet and said, Lord, if you have been here, my brother would not have died. Ang ginawa niya, nag-breakdown siya sa ating Panginoong Jesus. Si Martha, sinabi niya yung concern niya sa ating Panginoong Jesus with explanation. Na Lord, kung maaga ka lang sanang pumunta, sana magiging okay yung kapatid ko. Pero si Mary, lumapit siya sa ating Panginoon with tears. So ibig sabihin pala, etong magkapatid na ito, both carries the same pain. Yung sorrow nila dahil nawala ang kanilang kapatid. Yet Jesus met them differently. Ganon din ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Iba-iba tayo ng kalagayan, personal ding mangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. When Jesus arrived in Bethany, Martha immediately went out to meet Him. Pero si Mary na laging umuupo sa paanan ng ating Panginoong Jesus, nagstay siya sa bahay. So nagtatanong ako sa Lord, Lord, bakit nga ba nagstay si Mary, nakilala natin na laging nasa paanan ng ating Panginoong Jesus? Bakit nga ba siya, na nauna pa si Martha na puntahan ng ating Panginoong Jesus bago si Mary? Sinaisip ko, maybe yung grip sa puso ni Mary too heavy para makalabas siya ng bahay. Maybe yung disappointed niya sa ating Panginoong Jesus na hindi agad siya nakapunta, exhausted her. And maybe she could not yet understand bakit ba kailangan mag-delay ni Jesus? Bakit ba kailangan hindi siya agad pumunta sa situation natin? And maybe some of us ay nandun din sa punto ng ating buhay na too disappointed na tayo para kumilos. Yung bang pagigising ka, panibagong araw na naman. Ano na namang plano ko ngayon? Parang wala nang pag-asa sa akin. Too exhausted ka na manalangin. Dati, grabe yung fire mo or grabe yung passion mo sa pananalangin sa ating Panginoon. Pero ngayon, too exhausted ka na manalangin sa harapan ng ating Panginoon. And sometimes,
masyado tayong confused na maintindihan ano nga bang ginagawa ng Panginoon sa akin. Ano nga bang ginagawa ng Panginoon sa akin? Kasi sometimes or most of the times, hindi natin talaga maintindihan bakit ba nangyayari ito sa ating mga buhay. And honestly, most of us are asking the same questions. Lord, bakit nga ba kailangan kong maranasan to? Lord, bakit ko nga ba kailangang pagdaanan to? Kasi hindi talaga maintindihan ng ating kaisipan, bakit natin kailangang pagdaanan ng kahirapan? Bakit natin kailangang pagdaanan ng sorrow? Bakit natin kailangang pagdaanan ng uncertainties? Lord, bakit ba kailangang pagdaanan ng mga bagay na ito? But then Martha returned a message sa kanyang kapatid. Ang sabi ni Martha kay Mary, Mary, hinahanap ka na ni Jesus. Si Mary na nasa tahanan niya, ang sabi ni Martha, Mary, hinahanap ka na ni Jesus. Nag-breakdown si Mary sa bahay nila, pero lumapit ang kanyang kapatid na si Martha na galing sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, Mary, the teacher is asking for you. Yung nagtatago ka sa bahay pero hinanap ka ng ating Panginoong Hesus. Yung nagbe-breakdown ka sa bahay mo pero hinanap ka ng ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, hindi niya lang gusto na ma-solve ang problem mo. Kasi kung ako si Jesus, pwede naman ako dumiretso kay Lazarus, pagalingin si Lazarus. I-open na yung tomb tapos okay na. Kasi nakita ko naman na si Martha. Pero bakit kailangan pang ipatawag ni Jesus si Mary? Na nagbe-breakdown and walling. Kasi gusto ng Panginoon, hindi lang siya may care doon sa situation, may care din ng Panginoon doon sa mga taong nagsasuffer doon sa situation. Hindi lang gusto ng Panginoon na maayos yung problema mo, may care din ng Panginoon sa nangyayari sa puso mo. May care din ng Panginoon sa anumang emosyon na nangyayari sa atin. Yet the moment that she heard Jesus, alam niyo nakakatawa kay Mary, ang una niyang ginawa nung sinabi ng kapatid niya na hinahanap ka ni Jesus, ang una niyang ginawa, tumayo siya agad at pumunta siya sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, sa kwento na ito, hindi ko na po sinama kasi medyo mahaba talaga tong story na ito. Meron tong mga Jews, yung mga kapwa nila, yung parang congregation din, na pumunta sa kanila para makipaglamay. Kasi patay na si Lazarus. So yung mga Jews na ito, sinamahan nila si Mary and Martha. At the same time, nung lumabas si Martha, si Mary na lang natira at yung mga nakikipaglamay sa kanila. So nangyari, nung nakita nila yung si Mary na biglang tumayo, akala nila pupunta si Mary doon sa tomb. Kasi nga doon siya doon siya magmo-mourn or doon siya iiyak sa harap ng puntod ni Lazarus. Pero hindi yun na ang nangyari. Pinuntahan nila si Mary, nung tumakbo si Mary, ang nakita nila, instead na mag-go siya doon sa tomb, he ran to Jesus. Mary was not running to the tomb na ine-expect ng mga kapwa niya, but she was running to Jesus. Dumating po ba kayo sa punto niyo na wala na kayo ibang mapuntahan kundi ang ating Panginoong Hesus lamang? At katulad ng laging ginagawa ni Mary, nung nakita niya yung ating Panginoong Hesus, ang una niyang ginawa, she fell at Jesus' feet. Ito yung laging postura ni Mary pag umaharap siya sa ating Panginoong Hesus. Doon sa Luke, nung nakikinig siya sa ating Panginoong Hesus, naka-incline siya, naka-fall siya, at naka-incline na nakikinig siya sa ating Panginoong Hesus. It was also the same Mary na nag-pour out ng kanyang alabaster jar sa ating Panginoon na winipe ng pabango yung paanan ng ating Panginoong Hesus. And now, this same Mary was also falling down sa feet ng ating Panginoong Hesus in grief, doon sa kanyang sorrow. Hindi lang siya lumalapit sa ating Panginoong Hesus to listen, hindi lang siya lumalapit sa ating Panginoon to worship, but also Mary came falling down sa ating Panginoong Hesus in grief. Hindi lang siya lumalapit sa Panginoon pag kailangan niyang makinig in worship, but also in grief. Si Martha ran to Jesus with conversation, but Mary fell before Jesus in tears. At ang ating Panginoong Jesus, He received both. Nireceive niya yung both na pangangailangan ni Mary and ni Martha. Si Martha, ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa kanya,
Martha, I am the resurrection and the life. But to Mary, He gave His presence. Kasi doon sa verse 35, alam niyo po, ito yung isa sa pinakamaikli na verse sa Bible, yung Jesus wept. Kay Mary, pinakita niyo yung revelation na siya ang resurrection at ang buhay. On the other hand, kay Mary, pinakita niya yung kanyang presensya at nakiiyak din siya kay Mary. Ganon din ang ating Panginoon sa atin mga kapatid, na kaya ding makiiyak ang Panginoon sa ating sitwasyon. Magmi-minister ang Panginoon sa atin, depende sa pangangailangan ng ating mga puso. Depende sa pangangailangan ng bawat isa. Kasi alam ng Panginoon kung ano yung pangangailangan natin. Alam ng Panginoon kung paano niya makakapag-minister sa puso ng bawat isa. And this is also consistent sa sinasabi ng Scripture. Sabi sa Psalm chapter 34 verse 17 to 18, the righteous call out and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Yun yung ginagawa ng ating Panginoon. Very close ang ating Panginoon dun sa mga pusong wasak. Dun sa mga puso na hindi nila alam kung ano yung gagawin nila sa kanilang mga buhay. Kasi ang ating Panginoon, hindi siya intimidated sa mga questions katulad nung tinanong ni Martha. Hindi din intimidated ang ating Panginoon. Hindi i-distant ang ating Panginoon sa ating mga iyak. Ganon din ang ating Panginoon sa oras na ito. Hindi intimidated ang Panginoon sa mga tanong natin na, Lord, bakit? Lord, kasi minsan di ba nahihiya tayo mag-question sa Panginoon kasi feeling natin, Diyos ka, tapos nahihiya akong mag-question sa'yo, bakit ba nangyayari ito? Hindi intimidated ang Panginoon, kapatid, kung nagkatanong ka sa Kanya, bakit nangyayari ang nangyayari sa buhay mo? Kasi gusto ng Panginoon na wala tayong ibang lalapitan kundi siya kung nasa amang situation tayo ng ating mga buhay. Katulad ni Martha, pwede tayong lumapit sa ating Panginoon, bringing oral questions. Kahit anumang questions yan, kahit yung galit mo yan, kahit yung pagtataka mo yan, pwede mo yang ilapit sa ating Panginoon and still choose to believe na kahit hindi mo maintindihan ang nangyayari sa buhay mo, magtitiwala ka pa rin sa Panginoon. But also on the other hand, we can also come to Jesus like Mary, simply na magbe-breakdown ka lang sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Pwede tayong lumapit sa ating Panginoong Jesus, anuman ang situation ng ating mga buhay. And that is our comfort, mga kapatid, na pwede pala akong lumapit sa Panginoon just as I am. Pwede pala akong lumapit sa Panginoon kasi minsan, madalas, natatakot tayong lumapit sa Panginoon kasi feeling natin, kailangan muna nating ayusin ang ating mga sarili. Natatakot tayong lumapit sa Panginoon kasi baka, Lord, i-judge mo ako kung ito yung nararamdaman ko, kung galit yung nararamdaman ko. Pero ang sinasabi sa salita ng ating Panginoon, pwede tayong lumapit sa ating Panginoon just as we are, just as broken as we are, at pwedeng makapag-minister ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. In faith man or in sorrow. Kasi ang Panginoon, He remained present with us. Hindi lang sa ating mga pains, hindi lang sa ating mga victories, but also in our uncertainties. Pwede tayong lumapit sa ating Panginoon. But Jesus did that they did more than yung kanyang comfort sa sorong ng magkapatid na ito. Hindi lang siya umupo para patahanin ang magkapatid na ito sa kanilang pagmamorn. Gustong ipaintindi ng ating Panginoong Jesus sa kanila na hindi lang siya yung Diyos na nagpapagaling. Hindi siya yung Diyos na kaya silang i-comfort. Hindi lang sila yung Diyos na hindi sila kayang i-abandon. Gusto ding ipaintindi ng ating Panginoong Jesus sa kanila na kung sino talaga siya. Because lasting comfort is not found merely in a changed situation. Hindi dahil gumaling ka na, okay na yon. Hindi dahil naayos ang circumstance mo, okay na yon. Kasi ang lasting comfort, kapatid, is found in Christ Himself. Ang lasting comfort natin, hindi lang maayos yung ating mga sitwasyon. Hindi lang nakapagbayad ka na ng bills, kundi kasama mo ang Panginoon all throughout ng buhay mo. This brings to the greatest certainty in this entire passage. Number 3, Jesus is the resurrection and the life. Ang ating Panginoong Jesus is the resurrection and the life.
Sabi sa verse 21, conversation again ito ni Martha and ni Jesus. Sabi niya, Lord, if you have been here, my brother would not have died. But I know that even now, God will give you whatever you ask. Jesus said to her, your brother will rise again. Sabi ni Martha sa verse 24, I know he will rise again. Mabubuhay siyang muli sa resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Ang tanong ng Panginoon sa iyo, do you believe this? Sabi ni Martha, katulad ng binanggit niyo, yes, Lord. She replied, I believe that you are the Messiah, the Son of God who came into the world. Again, balikan natin yung verse 21. Ang sabi niya doon, Lord, if you have been here, my brother would not have died. Yung pananampalataya ni Martha, nakafocus doon sa pwede sanang magawa ni Jesus kung pumunta siya sana ng maaga. Lord, kung pumunta ka sana ng mas maaga, hindi sana aabot sa pagkamatay tong kapatid ko. Lord, kung pumunta ka sana ng maaga sa situation ko, hindi sana ako mababaon ng utang. Lord, kung mas maaga ka sanang pumunta, hindi ako mababaon neto sa depresyon. Lord, kung mas maaga ka sanang pumunta sa situation ko, magiging okay sana ako ngayon. Lord, if you have been here, my brother would not have died. Si Martha, nakatingin siya sa nakaraan, sa mga bagay na pwede sanang magawa ng ating Panginoong Jesus. Pero binalik ni Jesus ang kanyang mata sa kasalukuyan. Kasi ang sabi ni Jesus sa kanya, your brother will rise again. Sabi ni Jesus sa kanya, your brother will rise again. Will rise again. Hindi lang sinabi ni Jesus sa kanya na mangyayari yan sa resurrection. Kasi ang background po neto, bakit alam ni Martha na magkakaroon ng resurrection? Kasi ang mga Jews po back then, alam po nila na magkakaroon talaga ng second coming. Yan. Second coming. So alam nila na sa end times, magkakaroon talaga ng muling pagkabuhay. So, kaya yung sinasabi ng Panginoong Jesus sa kanya na, your brother will rise again. Sabi niya, yes, alam ko, Lord, na mabubuhay siyang muli doon sa katapusan ng mundo. Pero ang sinasabi ng Panginoon kay Martha, hindi na tayo mag-aantay, Martha, ng resurrection pa sa last days. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa kanya, hindi lang sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya na I can give you resurrection, I know about resurrection, or I will perform resurrection. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus kay Martha, I am the resurrection and the life. So, kung nag-iisip si Martha na, ay mag-aantay pa ako ng last day, pero ang sinasabi ng Panginoong Jesus, ako mismo ang resurrection. Hindi mo na kailangang mag-antay ng resurrection. Ako na ngayon ang resurrection. At hindi lang ako ang resurrection, ako din ang buhay. Church, listen carefully. Ang resurrection, hindi lang siya basta event. Ang resurrection, hindi lang siya basta doktrina na inaaral natin sa ating simbahan. Ang resurrection, hindi lang siya future promise ng ating Panginoon. Ang resurrection is a person. At sino to? Ang ating Panginoong Jesus. So kung magtataka tayo, Lord, kailan ba mabubuhay itong patay na kaluluwang ito? Pwede tayong lumapit sa ating Panginoong Jesus kasi siya mismo ang resurrection. Alam niyo po mga kapatid, life is not something Jesus gave. Kasi minsan, di ba, nung tinanggap natin ang ating Panginoon bilang ating Diyos sa tagapagligtas, di ba sabi natin, Lord, ako ay na-born again na. Na-born again na ako. Meron na akong panibagong buhay na nanggagaling sa iyo. Pero hindi natatapos yung panibagong buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kasi ang sabi ng salita ng Panginoon, life is not it's not something na binibigay lang ng ating Panginoong Jesus. Ang buhay mismo ay matatagpuan sa ating Panginoong Jesus. So kung natatakot tayo may takot tayo sa fear of death, wala tayong dapat katakutan kasi mismo ang ating Panginoong Jesus, siya yung nagbibigay ng buhay. Siya mismo yung ating buhay. Kapag si Jesus ang ating buhay, hindi kamatayan ng huling salita, kapatid. Kapag si Jesus ang buhay,
Hindi kamatayan ang huling salita, kundi si Kristo ang huling salita. Sa ating Panginoong Jesus, our ultimate certainty is not our circumstances, but in Christ Jesus. May takot tayo sa future, may takot tayo sa kinabukasan, pero ang sinasabi ng salita ng Panginoon, ako ang buhay at ako ang resurrection. So wala tayong dapat ikatakot sa kinabukasan dahil ang Panginoong Jesus already conquered death and resurrected at the right hand of God. And because of Christ's the resurrection and life, our certainty is not dependent sa ating mga circumstance. Hindi na tayo matatakot. Kahit na yung future natin unclear, kahit na hindi natin alam ang mangyayari kinabukasan, hindi mo alam kung makakagraduate ka pa, kahit na yung diagnosis sa'yo ng doktor nakakatakot kasi parang cancer na agad. Yung delay may be painful. Yung grief mo, yung sorrow mo sa pagkawala ng mahal mo sa buhay was so heavy. But none of these things will have the final word. Kasi ang final word ay nanggagaling mismo sa salita ng ating Panginoon. Yes, kapatid, ang kamatayan ay totoo. Yung grief na meron ka ay totoo din. Yung suffering mo, totoo. Hindi natin maisasantabi na totoo lahat ng nangyayari sa atin. Lahat ng naramdaman natin ay totoo. But sinasabi ng salita ng ating Panginoon, but those who belong to Christ, death is not final. Sa lahat ng gagaling sa ating Panginoon, sa lahat ng anak ng ating Panginoong Jesus, ang kamatayan ay hindi final. Ang kamatayan ay stepping stone lang natin sa eternity. Ang kamatayan ay panibagong buhay na nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. Because Jesus has already conquered the grave. Jesus already conquered the grave. So we don't have to fear death because our certainty ay nanggagaling lamang sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, itong katotohanan na ito was very personal to me. Last year in November 2025, sa mga dito na po, nung nakaraan nag-testimony ako, I was diagnosed with generalized anxiety disorder resulting to panic attacks. For the first time sa buhay ko, nagkaroon ako ng takot, instant or constant fear sa aking buhay kung ano yung mangyayari sa akin kinabukasan. Nagkaroon ng takot ang aking kaisipan. Nagpatuloy na nag-spiral yung mga thoughts sa aking isip na paano pag namatay ako ngayon? Paano yung asawa ko? Paano yung pamilya ko? Paano yung pangarap ko? Paano yung link up ko? And there was times na natatakot ako mapag-isa. Kasi feeling ko pag mag-isa ako, walang tutulong sa akin pag nagpanic attack ako. Kasi pag nagpa-panic attack ako, nahihirapan akong huminga, nahihirapan akong hindi ako makabalik agad. So, kailangan ko pang i-ground yung aking sarili para makabalik sa hinaharap. Kasi kung saan-saan na napunta yung thoughts sa aking kaisipan. And during those moments, nagtatanong ako sa Panginoon, Lord, at madalas na tanong din natin, Lord, bakit ba nangyari sa akin to? Lord, bakit ko pa kailangan magkaroon ng anxiety? Lord, bakit kailangan ko pang magkaroon ng panic attacks? Lord, bakit kailangan ko pang mag-struggle? Lord, nagsaserve naman ako sa'yo. Lord, nagka-counsel nga ako ng mga people na may depression Tapos ako mismo magkakaroon nun. Lord, I was doing the work of your ministry. Pag sinabi mo, Lord, na obey, nag-obey naman ako. Pag sinabi mo, Lord, na mag-go ako, mag-go naman ako. And yet, I found myself battling in fears. Battling dun sa uncertainty na kinakaharap ko. And those times was very hard. Kasi parang feeling ko sobrang tahimik ng Panginoon. Feeling ko hindi nakikinig ang Panginoon sa akin. Feeling ko, nung nanalangin ako ng healing, hindi agad dumating ang Panginoon. Na-delay agad yung healing. But looking back, nakita ko na hindi lang healing ang pinakita ng Panginoon sa akin. Hindi ko agad nakuha yung healing
Dinelay ng Panginoon yung healing. Kasi He first gave Himself. And that changes everything. Natutunan ko in the midst of anxiety na oo, nanginginig pa rin yung kamay ko. Oo, nagpa-panic attack pa rin ako, pero I can still praise the Lord in the midst of uncertainty. I can still worship the Lord. I can still disciple. I can still do the work of God kahit na ganun yung sitwasyon ko. Kasi meron akong buhay ni Jesus sa buhay ko. Hindi lang siya basta Jesus sa pangalan, kundi siya yung naging buhay ko. And during those moments, napatunayan ko na ang Panginoon hindi lang siya nagbibigay ng buhay. He is the resurrection and the life. Kaya niyang buhayin lahat ng patay mong pangarap. Kayang buhayin ng Panginoon lahat na patay na circumstance ng iyong buhay. Kayang baguhin ng Panginoon at kayang bigyan ng buhay ng Panginoon. Hindi lang resurrection, kapatid, kundi kayang bigyan ng buhay ng Panginoon. I was reminded when the times na hindi ko talaga maintindihan, Lord, kahit sarili ko hindi ko maintindihan. Pero nagtitiwala ako sa pangako ng Panginoon na may kagalingan. Doon sa mga times na nade-delay yung pangako ng Panginoon, ang naging comfort ko, nandiyan ang Panginoon. Jesus, hindi niya ako iniwan. In the moments na sobrang uncertain ng buhay, Christ remains certain. And in those moments of suffering and uncertainty, merong one unchanging truth na gustong ipaalam ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Na meron tayong Jesus na pwede nating masandalan. Meron tayong Jesus na pwede nating paglagakan ng ating pananampalataya. Sabi sa salita ng Panginoon, He is the Alpha and the Omega. He is our beginning and our end. At si Jesus din mismo ang nag-conquer ng death. Seated at the right hand of God. So we can have life, so you can have life ngayon na pwede mong lakaran. Merong freedom na nanggagaling sa Panginoon na hindi ka na matatakot sa kinabukasan dahil meron kang Jesus na nagbibigay ng buhay. Again, death is not the final word. Christ does. Church, ang uncertainty, totoo siya. Hindi siya ilusyon. Hindi siya pakiramdam mo lang kasi totoo ang uncertainty. Hindi mo alam ang kinabukasan. Hindi mo kayang kontrolin ang future kahit anong magpaplano mo. Hindi mo mape-prevent ang loss na pwedeng mangyari sa buhay mo. You cannot avoid every sorrow, but we know the one who holds tomorrow. Yes, Lord, hindi ko maintindihan, pero hawak mo naman ang kinabukasan. So okay na ako. Okay na ako today, Lord. Okay na ako, Lord. Enough ka na, Lord. Hindi ko man alam, Lord, kung ano mangyayari bukas. Kung end of the world na pa bukas. Pero Lord, Ikaw lang, sabat na. Ikaw lang, Lord, okay na. Lord, madelay ka man. Ialaw mo man yung grief sa aking puso. Pero sinasabi din ng salita ng Panginoon, He will not abandon His people. Oo, mangyari man ang mangyayari sa iyo, pero sinasabi ng salita ng Panginoon, He will never leave you nor forsake you. He will never leave you nor forsake you. Hindi ka iiwan ng ating Panginoon kahit gaano katindi ang pinagdadaanan mo, hindi ka i-abandon ng ating Panginoon. Sasamahan ka, Panginoon, all throughout. All throughout, kapatid. So wala kang dapat ikatakot. Wala ka dapat ipangamba. Kasi meron kang Diyos na hawak ang kinabukasan. Hindi lang siya na-raise from the dead. Death has already met Him and lost. Yun yung maganda. Napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus ang lahat. So ang ating certainty, mga kapatid, ay hindi nakabase sa ating circumstance.
Hindi siya nakabase sa mangyayari sa kinabukasan, sa kaya nating makontrol sa susunod na araw. Ang certainty is not based on our outcomes, but our certainty is based on Christ alone. And when everything else is uncertain, meron nag-iisang certain, ang ating Panginoong Jesus. Sabi sa salita ng Panginoon, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Again, Jesus is the same yesterday, today, and forever. So kung sino man ang ating Panginoong Jesus nung nakaraan, ay siya rin ngayon at sa kasalukuyan. So wala akong dapat ipangamba. Wala akong dapat ikatakot dahil hawak na ng Panginoon ang future ko. Hindi na ako matatakot sa kamatayan. Hindi na ako matatakot sa mangyayari sa akin kasi may certain akong alam. Ang Diyos ang kasama ko sa araw-araw. Amen. Let us pray.